Mabuti mo po aming Diyos. Hallelujah, Jesus. Ang iyong kabutihan ay di po namin kayang matarok, Panginoon. Ang iyong kabaitan, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Dakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin, aming Ama. Salamat po sa umagang ito na kami po ay narito, Panginoon, sa bahay-sambahan upang papurihan ka, sambahin ka, luwalatiin at itaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon, na patuloy mo po silang iningatan sa isang linggong nagdaan, Panginoon, sa kabila ng mga maraming pagsubok na aming pinagdaanan, Panginoon. Ikaw po ay nanatiling tapat sa mga taong nananatiling tapat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At umaga pong ito, Panginoon, narito po kami, Panginoon, handang makinig ng iyong mga salita. At ito po ay patuloy naming maisapamuhay at patuloy mo pong buksan ang aming mga spiritual ear, spiritual eyes, Panginoon, upang madali naming maunawaan ang iyong mga salita. Dalangin ko po ang pagsama ng iyong banal na espiritu ay sumaamin at kami po ay nananampalataya na ikaw aming Diyos ay nasa aming kalagitnaan. Nandito ka po, Panginoon, ikaw po ay naririto, kasama ka po namin, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa Diyos, ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Manatili muna po kayo sa pagkakatayo at ang pamagat po ng ating mensahe ay be grateful and enjoy what you have. Buksan po natin ang ating mga Biblia po sa aklat po ng Ecclesiastes, chapter 6, verse 1 to 6. Sa Tagalog po, ito po ay mangangaral. Sige po, hanapin po natin sa ating mga Biblia, kung meron po tayong dalang Biblia. Amen. Taas nga po natin yung ating pong mga Bible nang makita po ng Diyos kung sino po yung may dalang Bible. Praise God. Ang mangangaral po ay makikita po natin pagkatapos po ng Proverbs o Kawikaan. Amen. Basahin po natin ang mangangaral, chapter 6, verse 1 to 6. Amen. Sundan nyo na lang po sa inyong mga Biblia. Narito ang isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan, sa kasawiang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkus ay iba ang nakinabang. Ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal, ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan ng siya ay ilibing. Wala rin kabuluhang matatamo ang isang sanggol kahit siya ay pinanganak sapagkat mamamatay din siya at malilimutan. Hindi nito nakita ang araw ni natikman ang mabuhay, ngunit mayroon namang siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Hindi ba't iisa lang ang uuwian ng lahat? Pwede na po tayong makaupo. Amen. Praise God. Ito pong mangangaral ay isinulat po ito ni Haring Solomon. At si Haring Solomon po ang 3 hari ng Israel. At ang kanya pong ama ay si Haring David at ang kanya pong ina ay si Bathsheba. Siya rin po ang unang hari na nagtayo ng unang templo sa Jerusalem at siya rin po ang pinakamatalinong tao na lumakad po sa balat ng lupa. Yan po ay makikita po natin sa 2 Samuel hanggang sa unang hari. As Solomon observed it and he asked, hindi ba't iisa lang ang uuwian ng lahat? Marami pong pag-aaral na ginawa po itong si Solomon patungkol po sa buhay, kaya po ng kanya pong isulat po itong aklat na ating binabasa. Siya po ay nasa advanced year na ng kanyang buhay. Kaya po sinala na niya, naalala na ang lahat ng naganap,
Natutunan na ang mga moral lessons, causes, and effect ng kanyang buhay. At ito po ay idinadagdag niya na lang na kaalaman patungkol sa buhay. It's not the having, but the enjoyment of one has that comes. So, baliwala naman kung ang dami-dami mong ari-arian tapos hindi mo naman na-enjoy. Ang dami mong naipon, ang dami mong naipundar, tapos di ka naman nabigyan ng pagkakataon na lasapin ang saya, ang sarap, ang kasiyahan na binibigay ng mga bagay na yan. So, it's not all who possess enjoy their possession. Marami pong mga tao talaga namang nagpapakahirap, nagtatrabaho ng gusto para po makapagpatayo ng maraming bahay. Pero hindi naman po nila pwedeng tirahan ng sabay-sabay. Marami pong tao talaga namang todo kayod para kumita ng maraming pera, para po makabili ng maraming sasakyan, pero hindi rin po nila din pwedeng sakyan ng sabay-sabay. Why? Because of many reasons. And one of them is the law of physics, that man could be at one place at one time. So, it's not all who possess enjoy their possession. So, hindi mo naman may enjoy po yung marami. Marami kang binibiling damit, pero ilan lang naman ang gusto mong gamitin o isuot. Minsan, pag naisuot mo, nakatihan ka, nabaduyan ka, nalakihan ka, ayaw mo nang gamitin, ayaw mo na uling isuot. Pero ayaw mo namang ipamigay. Ayaw mong alisin sa cabinet mo. Nagiging pampasikip lang sa iyong buhay. Yung iba naman, napakaraming paris ng sapatos, pero iilan lang naman ang gusto nilang gamitin. Napakaraming pagsisikap po ang ginagawa ng tao, pinupundar, pero di naman nila na-enjoy. And what is the lesson that Solomon is trying to teach us? Enjoy what you have. May mga mahalaga na di po natin nakikita, nabubuksan. Subukan nyo pong magbukas kayo ng cabinet nyo. Marirealize nyo na meron pala kayong magandang panyo, meron pala kayong magandang pamaypay, meron pala kayong magandang ganito, meron pala kayong magandang ganyan, pero di po ninyo nagagamit. Kasi baka maluma, baka masira. Pero naluma ng naluma, hindi man yun ang naluma, kayo ang naluma, kaya hindi nyo na rin nagamit. Pag nagbukas kayo ng cabinet nyo, cabinet nyo ng pagkain, ang dami nyo palang mga delata, pasasarap. Yung iba, imported pa. Na-expired na sa katagalan, sa kahihintay ng mga special visitors para buksan. Nakuba, naluma na yung lata, nabaliwala. Solomon is saying, baliwala ang lahat ng iyong pinaghirapan, tinamasa, inipon, yung pala hindi mo magagamit. So you must take a look and make an inventory of what you have and decide to enjoy what you have. If you think, sa tingin nyo na hindi nyo ito ma-enjoy o magagamit sa loob ng 6 months. Sabi nga nung 3 months to 6 years. Ako ginawa ko na pong 6 months to 1 year. Ipamigay nyo na. Yung pong mga damit o ibang gamit natin na hindi na po natin nagagamit, ipamigay nyo na para po pakinabangan ng iba. Kasi ibinukad mo na, gusto mo nang ipamigay. Pero nung tignan mo ulit, aba, maganda pa pala ito. Balik na naman sa cabinet. Do not be obsessed of conservation. Do not be obsessed of preservation. Baka pag ginamit natin yung magandang sopa, baka masira. Pag ginamit natin yung magandang baso, yung magandang pinggan, baka mabasag. Amen. Pero kung sa paggamit, nabasag, nasira, sulit yun. Pero kahit bagong-bago, ang ganda-ganda, naghihingalo ka na, namatay ka na, hindi mo nagamit, yun ang sayang, yun ang baliwala. Many people don't want to use precious and beautiful things for fear of losing them. May kasabihan, something lost, something gained, and living every day. Ang isang magandang bagay at ginamit ninyo sa kagamit ninyo, nasira, nawala tuloy. Ganon talaga ang buhay. Talagang may dumarating, may umaalis, may nawawala. Pero hindi nga nawawala kasi naka-istante, nasa cabinet, nakalock. Is as good as wala kasi hindi po natin nagagamit. Ang dami nating gamit.
Kahit yung iba na tinatawag na mahirap o yung di mayaman, ang dami pa rin nakatago. Ang gagandang mga panyo. Yung iba, bordado pa, hindi na nagamit kahit kailan. Yung pala, hahawakan niya pag nakaburol na siya. Ay, ang ganda ng panyo ng patay. So gamitin, do not be obsessed with fear of breaking things. Ganun talaga, things get broken. So natatakot ka palang mabalya o mapilayan. So hindi ka na nag-basketball, hindi ka na nag-sports. Natatakot ka palang malunod, so hindi mo na sinubukan lumangoy. Hindi ka na nag-swimming. Natatakot ka palang magasgasan o mabangga yung kotse mo, ayaw mo na tuloy ilabas sa yung garahe. Ayaw mo nang umalis ng bahay. Dapat ang tao, nabubuhay siya ng buong buhay niya, ginagawa niya ang lahat ng pwede niyang gawin at ipinagpapasa Diyos na lang ang magiging resulta nun. Because life is short. Meron nga po nagsasabi, ang buhay ng tao hanggang 70 years old na lang. At yan din po ay makikita natin sa Bible, sa Psalms chapter 90 verse 10, na ang buhay po ng tao hanggang 70 years old na lang. Kaya po kung mga more than 70 kayo, mapalad po kayo. Talagang may bonus na kayo. At kayo ay nakakalakad pa't buhay pa. Pero kung ikaw naman po ay healthy, maaring umabot ng 80. Pero maiksi pa rin yun. At kaya hindi dapat sinasayang po ang mga sandali. Karamihan pong tinuturo sa mga gawaing tulad nito, sa mga religious gathering, sinasabi na lagi nilang magtiis ka, magtipid ka. Pero di po yun talaga ang tinuturo ng Bible, lalong-lalo na po ni Solomon. Because God said, have a full life. Life is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. So enjoy po natin yung buhay po natin. Hindi naman po tayo nilikha ng Diyos para po tayo pahirapan o torturin. Nilikha niya tayo para lasapin natin ang kanyang kabutihan at ang lahat ng kanyang kagandahang loob. Siyempre po, yung mga bagay, maluluma, masisira, kukupas, mawawala ng halaga. Pero kung mangyari yon at habang kayo naman ay merong enjoyment at satisfaction sa mga bagay na yon, then nasolve niya yung kanyang purpose. Amen. Basta gamit ang gamit, sulit. Pero kung hindi po natin nagagamit, baliwala. Bibili ka ng pagkaganda-gandang sopa, tapos tatakpan mo ng plastic. Tapos makikita mo doon sa may lapag na kaupo, sa bangko. Tapos sa tabo, sa lata ng floor wax. Kasi ayaw gamitin si sopa. Yung iba naman, magpapagawa ng pagkaganda-gandang kusina. Pero makikita mo, nandun sa dirty kitchen, doon sila gumagawa. Sasambahin mo? Sasabihin mo, good morning kusina, ayaw kitang galawin. Amen. Yung iba naman gagawa ng pagkagandang-gandang ilawan. Pero ayaw namang sindihan. Why? So kailangan ng tao po nagpapasalamat sa Diyos at isang paraan po ng ating pagpapasalamat is to enjoy what God gave us. Enjoy po natin yung maibinigay po sa atin ng Panginoon. Para pong kayo, pagka po kayo ay nagregalo sa isang tao, hindi ba nasisiyahan kayo, mas gusto nyo na nakikita na ginagamit ng tao yung iniregalo ninyo, hindi lang inilalagay sa estante? Kasi baliwala, sayang lang, nagiging sayang, nawawala ng halaga. Pero pagka ginagamit at kung masira, nawala at nangyari yon, tuloy lang ang buhay. Ang mahalaga, na-enjoy po natin yon. So enjoy what you have. Ecclesiastes 6:7-9, mangangaral po. Chapter 6, verse 7-9. Nagpapakapagod ang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailanman di siya nagkaroon ng kasiyahan. Ano ang kahigitan ng matalino sa mangmang? Ano ang mapapala na isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghabol sa hangin. Mangangaral 6:7-9. Pag ating pong pinag-aralan, ito pong pag-aaral po ni Solomon, masyado pong malayo po doon sa nakasanayan ng marami na dapat na gawin. Kasi po, ang sabi niya, ano ba ang mapapala nung mahirap
na sobrang nagpagod para mag-aral ng mag-aral, para lang sa ikasasaya ng mayaman. Wala naman. Mamamatay yung mahirap, mamamatay din yung mayaman. Ano bang mapapala nung marunong kaysa ron sa mangmang? Pareho rin niyang mamamatay, pareho rin maaagnas yan. Let's not take this very literally. Hindi niya po sinabi na mag-aral ka ng manners mo o i-refine mo yung paraan ng pamumuhay mo. Hindi niya sinabi na baliwala yung natuto ka. Kasi siya nga po nag-aral din na nag-aral. Ang ibig niya lang sabihin, natuto ka, edi gamitin mo. Hindi ka natuto, huwag kang malulungkot, huwag kang mawawalan ng pag-asa, tuloy lang ang buhay. At kapareho ka lang nung marunong, pareho lang kayong buhay at pareho rin kayong darating sa kamatayan. Napakainam na matuto mula kay Solomon. So ano ang tinuturo dito ni Solomon sa Ecclesiastes o Mangangaral 6:7-9? Enjoy only what you have and do not covet what you do not have. Sabi niya, better what the eye sees than the robbing of the appetite. Mabuti yung hawak mo na kaysa yung inaasam mo na malayo. So, ang sabi niya, kung ano yung meron ka, iyon ang iyong enjoyin. Marami pong tao, miserable, hindi masaya, hindi kontento. Kasi kung ano po yung meron sila, hindi yun ang kanilang ina-enjoy. At kung ano yung wala, yun ang inaasam. Hindi na nagtugma kahit kailan po yung supply at demand. Lagi na lang siyang parang kulang. Sabi nga ng isang English na makata, we look before and after. We don't look at the now. Lagi nating tinitignan yung before and after. Pero yung sa ngayon, hindi po natin pinagbibigyan ng tuon. Ang hinahanap ay yung wala. Ang gusto ay yung hindi pwedeng mangyari. Kaya palagi na lang siyang kulang at kulang. Mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng to enjoy what you have and do not covet what you do not have? It could mean misery. It can mean happiness. Alam ko po na tayong lahat, meron po tayong pag-aari, meron po tayong sariling bahay, o kung hindi man, yung inuupahan mo, o kung nakikitira ka, edi ariin mong bahay mo yon. Pero kung laging iisipin mo yung bahay ng may bahay, hindi ka na talaga sasaya. Ang bawat tao may trabaho, may propesyon, may ginagawa. So kung lagi mong kaiinggitan yung ginagawa ng iba, hindi ka na talaga magiging masaya. At ano na ang mangyayari sa buhay mo? Lahat tayo may kakayanan, may talento. Lahat naman tayo may ilong. Meron po ba ritong tao na walang ilong? Taas nga po kamay. Lahat po tayo rito, meron po tayong ilong. Pero kung laging ilong na may ilong ang kaiinggitan mo, at gusto mo na maging korte ng ilong mo, ang ilong niya, hindi ka na talaga sasaya. Ang sinasabi ni Solomon, iyan ka, maraming ibinigay sa iyo ang Diyos. May mata ka, may kamay ka, may ilong ka. Yan ang kulay mo, yan ang kutis mo. Bakit ba laging gusto mong iba ka? Kaya lagi ka nalang kulang at palaging kulang. Hindi ka masaya. Lagi na lang ang gusto mo, yung kaya niya, yung ginagawa niya, yung talento niya. Sabi ni Solomon, napakaraming pagsisikap ang ginagawa ng tao, ito'y dahil lamang sa inggit sa kapwa. Kaya lang naman aral ng aral, hindi dahil gustong matuto. Kasi ang gusto niya, mas mataas lang yung grade niya kaysa sa classmate niya. Kaya naman palaki ng bahay, hindi naman dahil kailangan. Kasi nakikipag-compete lang doon sa laki ng bahay sa barangay nila, sa kapatid niya, sa pinsan niya, sa kumari niya, o sa kumpare niya. So much of one man does is born out of envy, kaya nakikipag-compete. What is important is to have peace with yourself. Ito yung height ko, edi ito. Ito yung weight ko. What I'll do is to do my best to stay healthy, pero kung hanggang dito lang, edi ito. Ito yung kulay ko, ito yung buhok ko. Kaya tuloy napakaraming tao ang nakakalbo dahil sa sobrang dami ng chemical at asupre na nilalagay sa ulo para lang ma-straight ang hair. So, kung kulot ka ba, edi kulot. Marami ka pang mahuhuling insekto. Tapos po, pag nabagsakan po ng butike galing sa kisame, edi patay. Patay yung butike. Bakit
Bakit dapat laging gusto mo iba ka, iba, iba? Dahil po dyan sa mga commercial, advertisement na napapanood po natin sa telebisyon, yung haba at kintab ng buhok niya, gusto mong maging haba at kintab ng buhok mo. Yung korte ng katawan niya, gusto mong maging korte ng katawan mo. Yung laki ng muscle niya, gusto mong maging kasing laki ng muscle mo. Pero sa katapos-tapusan, hindi ka naman din nagiging masaya. So, do not covet what you do not have. Ecclesiastes 6:10-11. Amen. Ecclesiastes 6:10-11. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa at ang tao ay di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. Habang humahaba ang pagtatalo, lalo lang nawawalan ng kabuluhan. Kaya paano masasabing nakahigit ang isang tao sa kapwa? Sino po yung sinasabi dyan na stronger, yung makapangyarihang higit sa kanya? Ang Diyos po. So what Solomon is trying to say that life is been pre-designed. Huwag ka nang makipagtalo na may gravity. Meron talaga. Sinasabi ng mga beauty product, defy gravity. Paano ka nga magwawagi? Meron naman talagang gravity. Lagi na lamang yung araw, ginagawa mong gabi, yung gabi, ginagawa mong araw. Hindi na nagtugma, laging lihis. It is pointless to argue with God. Meron pang, bakit ba ako naging Pilipino? Dapat sana ako ay Italiano. Dapat ako ay Pranses. Dapat ako ay Eskimo. Pilipino ka nga eh. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit magkikisay ka pa dyan, mapapalitan mo ba yung pagka-Pilipino mo? Tanggapin mo na lang, ang katotohanan na yan, at magpakabuting Pilipino ka na lang. Bakit ba ako naging mahirap? Mapapalitan po ba yung araw na yung kapanganakan? Gusto mo palang umasenso, paasensohin mo na lang yung sarili mo. Sisisihin mo pa yung mga magulang mo, bakit ka pinanganak na mahirap? Bakit ka lumaki sa isang probinsya, lumaki sa isang pulo? Bakit ganon? Kasi ganyan, kasi ganito. Sabi ni Solomon, walang mababago, nakatakda na yan, mag-adjust ka na lang, sasaya ka pa. So it is pointless to complain about life. Dahil sabi niya, how can you find somebody who is strong? Meaning God. At hindi naman po ako naniniwala na ang bawat detalye ng buhay natin po ay parang script na babasahin na lang. Pero may mga general framework ang buhay na talaga namang nakatakda at hindi na iyon may iba. Halimbawa, ang tao ay mamamatay, nakatakda yan. May magagawa ka pa ba para ibahin yon? Pero kung nag-iingat ka at kinakasihan ka ng magandang panahon, maaaring mapahaba-haba mo pa yon. Di po tulad ng iba na hindi po sila maingat. Pero kahit mapahaba mo pa yun ng plus 20 years, o sabihin na natin plus 30 years, mamamatay ka pa rin. Na kahit po anong gawin natin, ang tao talaga magkakasakit. So kung lagi kang takot na magkasakit, that you might be infected, baka maging miserable lang ang buhay mo. May mga general rules na hindi na po natin kayang baguhin pa. Hindi na natin pwedeng baguhin pa. But the details you may influence with your character, with your prayer, and with the way you live your life. But there are unchangeable realities that we simply have to accept. Mas tahimik ang buhay pag hindi po tayo nakikipagtalo. Meron pong mga ganyang tao na palaging salungat sa gusto ng nakakarami. Pagka po yung marami gusto pahinga, siya ay active. Pagka ang lahat ay active, siya ay pahinga. Sa isa pong pamilya, mahirap po na meron po tayong kasamang ganito. Lahat kayo gusto niyo mag-outing, pero siya ang gusto niya sa bahay lang. Pag kayo ay north, siya ay south. Pagka kayo ay east, siya ay west. Lagi pong kontra ng kontra. There is always contention, there is always stress, and very little relaxation and happiness. Sabi nga, umayon sa panahon. May tag-init, may taglimig. Mga Pilipino lang, ang init.
Para namang bago ng bago. Dito ka na nga tumanda, dito ka na nga lumaki. Ang init. Alam mo nang mainit pag tag-araw. Mabuti nga po, mainit dito. Kasi po sa ibang bansa, namamatay ang mga tao dahil sa sobrang lamig. Lagi pong taliwas. Alam nyo ba na isa sa pinakamabiling tsokolate sa Amerika na tinatangkilik ng mga Pinoy? Choknat. Praise God. Nung nandito sa Pilipinas, wala pong inaasam kundi kumain ng mga Western at imported na product na chocolate. Pero yung mga Pinoy na nasa Amerika, yung Choknat, yung Skyflex po ang pinagkakaguluhan. Pag nandito, yung pagkain dito yung pagkain doon ang inaasam. Pero pag nandoon, yung pagkain naman dito ang hinahanap. Kahit kailan, hindi na nagtugma. Pag nagbabakasyon dito, ang sasabihin, mabuti pa sa Amerika, mabuti pa sa Amerika. Pero pag nandoon naman sa Amerika, ay, alam niyo sa Pilipinas, ganun, ganito, ganyan, maganda. Kahit saan na lang siya magpunta, hindi siya masaya. Dapat pag binuksan mo ang iyong maleta, isang araw ka na nandun, treat it as your home. Adjust. People who adjust become happier. And Solomon says, the more argumentation, the more philosophizing, the less sense. So the silence of the wise is more enriching than the speech of fool. The fool is always talking and always complaining. Silence is a speech. So even the silence of God can be the answer to our prayer. Pag tayo may tinatanong, hoy, sumagot ka. Sumagot ka. Silence is the answer. Nag-text ka sa isang tao, hindi ka sinasagot, ba't di ka sumasagot? Ba't di ka sumasagot? Gusto niyang sabihin, yung hindi ko pag-text sa'yo, yun ang sagot ko. Ayaw kong makipag-text sa'yo. Mahirap bang intindihin yung silence? And Solomon is saying, people are always talking and fools are always displaying their ignorance by talking a lot, especially when you're talking against this life, when you talk against who you are. Tayong mga Pilipino lang ang hilig nating pababain yung sarili natin. Laging talking against Filipino, against our culture, against our country. Pero may nangyayari ba? May nasosolve ba tayo? Wala rin naman. Dahil may kapangyarihan din po talaga ang spoken words, it is very mysterious and what you always says begins to happen. Kaya kung ano ang gusto nating mangyari, yun po ang sabihin natin. Kung gusto mo na yung anak mo ay sumipag, lagi mong sabihin, ang sipag niyang batang yan. Yan, si Engkar, masipag yan. Yan, yung bata na yan, masipag yan. Pero pag sinabi mong tamad, lalo tuloy nagkakatamad-tamad. Pag sinabi mong ang hirap kasundo ng boss ko, ang hirap, ibang ugali, lalo tuloy lumalala. Isang hiwaga yan at dapat nating pag-aralan the power of spoken words. Sa bagay, di naman katakataka kasi ang Diyos niya, sinabi niya, let there be light. Nagkaliwanag. Let this happen. Nangyayari. So, mahirap ba na i-connect na may kapangyarihan din ang ating mga salita dahil tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos? So, talk positive instead of negative because what we say have a mysterious way of becoming real in our lives. Ecclesiastes 6:12. Ito po ang huling verse po sa Ecclesiastes. Sino ang nakakaalam kung anong mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay nawawalang tulad ng anino? Sino makapagsasabi kung ano mangyayari pagkamatay niya? Tinatanong po ni Solomon, sino nga ba ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa mga tao? Sino makapagsasabi kung ano ang mabuti para sa kanyang kapwa? Dito sa maiksing buhay na ito, na puro naman walang kabuluhan.
Meron ba makapagsasabi kung ano ang naghihintay na bukas sa atin? Kung ano ang mangyayari sa hinaharap? So what is Solomon is trying to say here that no one really know the mystery of life. No one. Maliban lang po sa ating Diyos, except God. Siya lang po ang nakakaalam. No one really know the dynamic of man, how to live, and what is good for others, for himself. So ano po ang i-apply natin dito? Talagang kanya-kanyang aral, trial, and errors po ang buhay. Pati pagpapalaki po ng mga anak, wala pong formula yan. Alam nyo yan na kayo ng mga nakapagpalaki na. May pinalaki kayo sa higpit, hindi nag-work. May pinalaki kayo sa luwag, hindi rin nag-work. May pinalaki kayo sa layaw, may pinalaki kayo sa tipid. Wala. Wala po kayong makikita na rule how to raise your children. Why? Kasi kahit pare-pareho ang policy mo sa iba-iba mong anak, iba-iba naman po ang ugali niyan. Hoy, bakit ang luwag-luwag mo? Nasubukan ko na sa panganay ko ang higpit-higpit ko. Ito tuloy ang nangyari. Hindi rin nag-click. Sinasabi ni Solomon, walang nakakaalam niyan. Ano po ang application nito sa ating mga buhay, mga magulang, mga kapatid? Huwag po tayong masyadong umasa po doon sa mga expert na akala nila na alam na nila ang kanila pong gagawin. Malay po ba nila kung alam ba nila talaga? So bigyan natin ang sarili natin at kapwa natin ng kalayaan na pag-aralan po ang buhay. Hindi natin alam talaga ang buhay. Kaya sinabi ni Solomon, just relax and enjoy life. Don't be too serious. Masyado po kayong mga serious. Ngitian nyo nga po yung katabi ninyo, sabihin nyo, hindi ako serious. Just relax and enjoy life. Don't be too serious. Gusto mo, lagi ka na lang top. Lagi ka na lang honor. Hindi ka na mag-e-enjoy niyan. May mga grading period, may mga time na hindi ka honor. Di wag. Ngayon, kung kaya mong laging honor without stealing happiness from your own self, okay lang po yun. You don't always be number one. Brother and sister, if you can, whenever you can, be wise. Don't be number one. Amen. Yan po ang isa sa pinakamahihirap na pasanin sa buhay that you are number one. Una, mahirap ang number one. Pangalawa, mahirap i-maintain ang number one, ang pagiging number one. Wala ka nang gagawin kundi i-maintain po yan. Look at many students, yung pong mga honor student, they are robbed of their childhood. Na lagi na lang isinusubsob ng mga magulang sa pag-aaral. Mag-aral ka, mag-aral ka. Hindi na po naging bata kahit kailan. Hindi na nag-enjoy na maging bata. Hindi na naranasan na umakyat sa puno ng kamatis. Hindi niya na naranasang maglaro ng mga larong kalye. Yung mga bata ngayon, hindi na po nila alam yon. Yung mga luksong baka, harangang taga, luksong tinik, tumbang preso, o yung mga nakaka-relate. Ha? Amen. So, puro po kasi gadget na ang hawak at doon na po naglalaro. Wala na yung involvement po ng mga physical na katawan. Ngayon, kung obsession ng mga magulang ng yung anak niya na laging malinis, hindi na po mag-i-enjoy yung bata. Parang manika na nasa iskaparate. You know, a child must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Parang bahay din. A house must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Kasi minsan, yung bahay mo parang ospital na. Sobrang higpit pala nung misis na nakatira doon. Pagka yung asawa nakahiga sa kama, nalukot. Tumayo ka. Ayusin mo na natin, nalukot.
Ang sabi po ng isang mangaral, nilalayasan ng mga asawa yung mga ganun. There must be a little carelessness, a little relaxation for life to be nice. Merong mga tao, nakahiga na, may napansin pang dungi sa sahig, babangon pa yan para pulutin. Sobra pong obsessed. Pero you don't only make yourself slave, but you make everybody around you miserable. Kaya dapat nating goal ay yung madali tayong makasama. Hindi po yung napakahirap nating kasama. Lahat parang nakatungtong sa dulo ng sibat. Kailangang mag-balance ka, lahat ng gagawin mo, dinumero, hirap na hirap yung kasama mo. Let others enjoy their lives. Why? Because Solomon said, nobody knows how to live life. So don't pretend that you know, and don't pretend that you can impose on others how to live. Hindi ko mo ikaw yung kumikita. Ikaw yung nagpapakain sa pamilya mo. Laging yung gusto mo na lang ang masusunod. Yung timpla ng suka mo, ang gusto mong timpla ng suka ng lahat. Yung alat ng pagkain mo, yun ang gusto mong alat ng pagkain ng lahat. Yung haba ng patilya mo, yun din ang gusto mong haba ng patilya ng lahat. Dahil ikaw ang may pera. One of the greatest gift that we can give to people is giving the people around us the freedom that intended for every human being. Napakarami pong buhay, mga kapatid, hindi po talaga na ipamuhay ng may-ari kasi nakasunod lang sa anino ng iba. Lalong-lalo na kung meron po tayong lolo, lola, tito, tita, nanay, na sobrang dominante. Maraming buhay ang hindi na ipamuhay. Sila ay naging sunod-sunuran sa mga tao na nagkokontrol sa kanila. Ang Diyos, hindi niya nga ginawa yan Binigyan niya tayo ng kalayaan to the point na si Adan at si Eva nga po ay sumuway na. Hindi niya naman hinawakan yung kamay ni Eva para pigilan. Kasi binigyan niya tayo ng kalayaan, binigyan niya ng kalayaan ang tao na mamili. Dahil hindi natin talaga alam, wala talaga nakakaalam kung ano talaga ang nararapat. Yung ibang tao po na malapit sa atin, hayaan po natin na sila ay mabuhay sa kanilang sarili sa tulong po ng Diyos. Kung gusto mong kumain ng ganito at ayaw kumain ng kasama mo, ng kinakain mo, huwag mo pong ipilit sa iba. Kung ayaw mo ng ganitong morality, huwag mong ipilit sa iba. Kasi kanya-kanya po tayo, isa-isa tayo, magsusulit sa Diyos, kanya-kanya po tayong mananagot. Ecclesiastes 6:12, basahin ko po ulit. Mangangaral, 6:12. Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Talaga pong napakaraming susubukan mo para mabuhay. Tanong, lahat po ba ng financial advisor mayaman? Di po ba sa ibang bangko may tinatawag na wealth manager? Pero pagka tinanong mo, teka muna iha, wealthy ka ba? Hindi po, empleyado lang po ako dito. Anong malay mo na i-manage ang wealth ko? Hindi ka naman pala wealthy. Hindi mo pala nagawang wealthy ang sarili mo. Mga counselor, ito ang tama, ito ang mali. Teka, tahimik ba ang buhay mo? Maayos ba kayong mag-asawa? Maayos ba ang pamilya mo? Counsel ka ng counsel diyan. Do all counselor enjoy a peaceful life? Are all doctors healthy? Are all caregivers strong? Are all preachers godly? Can fortune teller tell their own fortune? Our parents and elders are always right? At alam ko po na ang sagot po sa lahat ng ito ay hindi. Ang Diyos ang lumikha sa bawat isa sa atin. Meron tayong mga hiram na role,
May authority ka over your children or your student kung teacher ka, pero hiram na role lamang po yun. At ang tunay pong authority ay walang iba po, kundi po ang ating Diyos. Palakpakan muna po nga. Amen, praise God. Masyado po kasi purihan ng Panginoon. Yes, wala pong iba ang authority, kundi po ang ating Diyos. At ang Diyos, God set people free, and God always allow people to know, even through elimination and through committing an error, even it was wrong. So the business of living is just live to the max. Live life to the fullest within what today's allow you. Don't fail to enjoy today. Wag po nating hayaang lumipas ang araw na hindi po natin na-enjoy ang bawat sandali. Yung mismo ngayon po, hindi po yung kahapon, hindi po yung sa darating. Yung ngayon, i-enjoy po natin. Live your life and let other live theirs. Hayaan niyo po yung mga mahal natin sa buhay, na enjoy nila yung buhay, mabuhay sila sa kanila. Hanggat kaya niyo pang maglakad-lakad, maglakad na kayo. Kung kaya nyo pang umakyat ng puno, umakyat ng bubong, kung kaya nyo pang umakyat ng bundok, umakyat na po kayo. Lahat ng kaya nyo pang gawin, gawin nyo na. Hello po yung mga nasa likod. Dapat po, i-maximize na natin habang tayo ay may lakas. Because you are not sure if your strength will stretch together with your years. Kaya, sayang yung bakit hindi ko pa nagawa to, hindi ko pa nagawa yon. Live when you are alive. Mabuhay po tayo hanggat buhay tayo. Amen? Kung atin pong kukunin yung sentro po ng turo ng Ecclesiastes, God give you life, live it. Live it to the fullest. Don't let other live it for you and don't live their lives for them. Huwag niyo pong hayaan na yung iba po ay, yung buhay niyo ay pakialaman. At huwag niyo rin pong pakialaman yung buhay po ng iba. Basta yung sarili niyo pong buhay, yun po ang ipamuhay po natin. So, what do you have that you do not enjoy? Ano po yung meron tayo na hindi po natin na-enjoy? Dapat siguro, balikan natin yung Ecclesiastes 6:9. Ang sabi po rito, better what the eye sees than the roving of the appetite. Ang ibig sabihin nitong si Solomon, mas mabuti yung nasa iyo na kahit konti lang, kaysa yung malaki na hindi sa'yo na inaasam mo lang. Mag-review po tayo, mga magulang, mga kapatid, anong meron kayo na hindi po ninyo na-enjoy? Maaring mga material possession, maaring talento, skills, maaring friends o friendship. Hindi po pwedeng walang-wala ka. May kaibigan ka, may kakilala ka, may kakayanan ka, meron kang mga damit, meron kang bahay, meron kang sasakyan, meron kang magulang, meron kang apo. O kung ano man na meron ka, pero isang pagtataksil sa kabutihan ng Diyos na kung ano yung meron tayo, hindi po natin ina-enjoy. Pagkatapos, aasam-asam ka roon sa nasa iba at wala ka. At sa ibang version po ng Ecclesiastes 6:9, napakalinaw po sa ibang English version ang sabi, dito na po ako magtatapos, it is better to enjoy what we have than we always want something else because that make no sense than chasing the wind. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Be grateful and enjoy what you have. Pagpasalamat po natin at patuloy po nating lasapin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, aming mabuting Ama, salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa.
Salamat po kung meron pa po kaming mga magulang. Salamat kung meron po kaming kapatid. Salamat kung meron kaming apo. Kung meron po kaming asawa pa. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa kaligtasan, sa lahat po ng mga pangyayari sa aming buhay, maging maganda man o pangit. Salamat po, dakilang Diyos. At kami po ay turuan mo na kung ano yung meron po kami, yun po ang aming patuloy na enjoyin. At ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng satisfaction, Panginoon. Yung kakontentuhan sa kung anong meron kami ay ipagpasalamat namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa aming mga kapatid sa aming iglesia. Salamat po sa bawat department ng aming church. Salamat po, dakilang Diyos. At alam namin na ikaw ay patuloy na sumasama po sa bawat isa sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy nakakatagpo sa pangangailangan ng aking mga kapatid. Bagamat kami, Panginoon, ng mga nakaraan na linggo, hindi po lingid sa iyo na kami ay dumanas ng mga pagsubok. Subalit salamat, Panginoon, kami ay patuloy mong tinatawid. Patuloy mo kaming iniingatan, sinasamahan, at ikaw ang patuloy, Panginoon, na umaabot sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, dakilang Diyos, sa walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa aming iglesia, sa Jesus Christ, the Eternal King Church. Salamat po sa aming mga pastor, sa aming pong mga kapatiran na palagi pong nariyan, O Lord God, na handang tumulong. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Kulang po ang aming pasasalamat sapagkat ikaw ay tunay na Diyos at ito ay palagi mo pong pinatutunayan sa bawat isa. Hindi ka po nagkukulang, hindi ka po nagpapabaya, at palagi ka pong nariyan, Panginoon, sa oras ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang aming iglesia, ang bawat isa po na narito, Panginoon, na mayroong pangangailangan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ikaw po ang umabot at kumatagpo. Kung sino po ang nangangailangan ng kagalingan, sa pangalan ni Jesus, sa aming mga mahal sa buhay, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, ikaw po, Panginoon, ang hihipo at magpapagaling sa bawat isa. Kung sino rin po ang nangangailangan financially, O Lord God, ikaw ang patuloy na magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng aming pangangailangan. Kung sino po ang nangangailangan ng kaligtasan sa aming mga mahal sa buhay, gamitin mo po ang bawat isa upang sila ay makaparinig ng iyong mga salita, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na iyong salita ay mahayag at tanggapin po nila, Panginoon, ang regalong binibigay mo, Panginoon, ang kaligtasan, O Lord God. Ito po ay libre para po sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Salamat sa bawat isa na narito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Wala po kaming iba pang hihilingin kundi magpasalamat at magpuri sa iyo. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.